O ayan, magandang araw sa lahat mga kaibigan. Ayan, welcome sa aking YouTube channel. Ayan, sa likuran ko, dito ako ngayon sa SM North, EDSA. Ayan, dito nag-coffee muna, coffee, di ba? So, this time, bibigyan ko kayo ng update kung ano nga ba ang update sa binibentang bahay ni Carlos Yulo at ni Mami Angge. So, nabenta na nga ba ang bahay? May bumili na nga ba ng bahay? Yan ang sasagutin natin sa ating vlog ngayong araw na ito ngayong araw na ito, yes, of course. Pero bago natin sagutin yan, kailangan mo nang mag-subscribe, of course, sa mga gustong mag-subscribe. Ayan, i-share lamang po itong ating video, i-share, mag-like, at huwag kalimutan mag-comment, of course. Ayan. So, last month, andun kami sa dating bahay ni Carlos Yulo. Ayan. So, kasi hindi na siya umuwi doon. Actually, doon sa bahay na yon, andun pa lahat ang mga gamit nila. Kasi tumira pala sila doon bago mag-pandemic. So, may mga gamit sila. Ang dami nilang gamit, mga gandang gamit. Yung bahay na yon ay niloan ni Mami Angge o ng kanyang mother nung before the pandemic. So, syempre pag loan, malaki ang bayad, medyo may interest na porsyento. So, ang nangyayari, kumbaga, kasi meron naman pera si Carlos dun sa bank account niya. So, kumbaga, yun yung humiram dun si Mami Angge ng pangtapal dun para ma-fully paid na yung bahay. So, yung bahay, nandoon pa may business para sila ng mga parang motor shop. So, doon sa bahay nila, doon pa yung mga spare parts na naiwan kasi nagkaroon sila ng parang physical store. Pero isinara din nila kasi nga, na-demolish yata yung pinakinatatayuan nung store, tindahan nila. So, ang nangyari, nawala yung tindahan, ibinalik sa bahay at nandoon ngayon yung mga binibenta nila. Worth 300,000 pa na spare parts ang nandoon sa loob mismo ng bahay na binibenta ni Carlos Yulo, ng Mami Carlos Yulo. So, meaning, malaki pa rin ang halaga na doon na hindi, sabi nga ni Mami Angge, kung may bibili, parang pwede na lang nilang ibigay yon doon sa bibili. So, kumbaga, parang na lang, previous 300,000, diba? So, kasi maganda yung bahay. Actually, yung bahay, dalawa ang room sa taas, tapos may sala, may terrace sa taas. Maganda siya, tapos maganda yung, may CR din sa taas, may CR sa baba. So, okay naman yung bahay. Kaya lang, kung nabenta na nga ba, ito sasagutin natin. Actually, marami na ang gustong bumili. Marami na ang tumingin. Marami na ang nagka-interest. So, kaya lang, siyempre nga, dahil medyo mataas na ngayon pag bumili ka ng bahay, hindi pa sila nagkakasundo sa presyo. Pero, pinipix na nila at marami na ang parang nag-uusap na sila sa kung magkano talaga ang fixed price. O hindi naman natin pwedeng sabihin dito kung magkano yung presyo talaga nung bahay. Kasi kung gusto nyo talagang interesado talaga kayo, i-PM nyo lang si Mami. Ayan, Mami Angge. So ito na nga mga kaibigan, ang bahay ay open para sa lahat na mga gustong tumingin, sa lahat na mga gustong magpunta doon sa Cavite, na gustong puntahan, gustong i-house, what do you call that? Parang i-check yung bahay. Open na open yon kasi parang anytime naman kung talagang interesado, walang problema. So, open din sila na ipakita yung bahay. And siguro na yung mga tao gustong bilhin kasi nga dating tinirahan ni Carlos Yulo at ngayon ay binibenta na. So, yung iba naman, curious, bakit nga binibenta talaga? Pero maganda yung bahay, maganda yung, malapit sa corner, malapit lang, mga 10 step
lang, ay 10 meters, something like that. Nasa corner, ano na kayo, corner area. So, kumbaga maganda yung area nung bahay. So, ang tanong na nga lang, bakit wala pang nagkaka-close, parang hindi pa nagko-close deal. Syempre, may mga tao kasi na bago sila bumili, inaayos muna tinitingnan muna yung mga documents, tinitingnan muna yung mga syempre may mga inaayos pa. Malay mo yung iba hindi nagkasya yung pera, malay mo yung iba hindi pa dumarating yung pera at hindi nag-match yung pera nila, hindi umabot dun sa presyo ng gano'n. Pero ang dami-daming gustong tumingin dun sa bahay, ang dami-daming gustong bumili. Pero yun nga lang, syempre, pag medyo pagbahay, malaking, malaking halaga yan. Kaya lang, sabi nga naman ni Mami, hindi naman kami nagmamadali kung gusto nilang bilhin. Di kasi nila pwedeng i-bargain yung bahay, ibigay ng ng pabagsak presyo. Dahil ang bahay ngayon, iba rin yung nagtumataas yung rate kaysa parang gold yan ang bahay. Hindi nagbumababa kundi tumataas ang halaga. So sabi naman ni Mami Angge, hindi naman namin minamadali kung sino lang talaga ang gustong bumili at kung may gustong bumili, yun ibibenta namin. Pero yung babaratin yung presyo, lugi naman sila. At saka syempre, yung bahay, yung kabuuan ng pabibenta nila, kung mabenta nila yung bahay, ibibili rin nila ng bagong bahay din na pwede nilang matirahan at yung iba, ipapambayad nila kay Carlos Yulo sa nakuha nilang pera sa kanya. So yun yung dahilan. So dapat yung iba kung gusto niyo talagang papas sa inyo yung bahay, mag-prepare na kayo ng salapi nyo bago kayo maganda na kayo, 'di ba? At for sure tataas ang presyo niyan dahil pag binenta niyo yan sa iba, sasabihin niyo, ito yung bahay dati ni Carlos Yulo. Ayan. So syempre maraming magkaka-interest sa ganyan. Kaya habang hindi pa nabibili, habang hindi pa nagkakaroon ng close deal, ay nako, go na kayo at malay nyo kayo ang makabili ng bahay ni Carlos, diba? So ito na. Pero ang maganda sa bahay na ito, pag binili nyo, kasama na yung ref, may malaking TV, basta yung sofa, yung dining table, at meron pang mga may mga display na mga kung ano-ano, 'di ba? So, 'yun ay kasama doon sa package. Kaya ang dadalhin niyo na lang ay damit. Kasi meron na may lutuan na, may sa kusina, may gamit sa kusina. Lahat 'yun talagang handang-handa na sa gustong bumili at tumira doon. So, syempre masarap yung pupunta ka na lang doon dahil titira ka na lang, 'di ba? Ang saya noon, parang wala ka nang dadaling mga gamit na iba. Di ka nang bibili kasi kung mamili ngayon, kaka-stress, di ba? Mamili ng gamit, mamili ng sofa, mamili ng TV, ng aircon, ganyan. So, doon sa bahay na yon, madali ng tirahan, madali ng tulugan kasi malinis na din dahil pumunta kami doon sa bahay nila mismo. Nilinis yung bahay, ayos na at maganda yun kasi parang may gate, may semi-gate sila na pwedeng ipadlock pag wala ang may-ari. So, maganda ang area talaga. Sa Cavite po ito, sa Ambam part sa Cavite. Ito sa may Bacoor, something like that. Bacoor, Cavite. So, yun. Maganda yung either Bacoor or Imos, Cavite. So, ano pang hinihintay nyo? PM na kayo, comment na kayo dito. Baka mamaya may mga interesado dyan na gustong bumili ng bahay ni Carlos Yulo, bahay nila, ng parents niya, bahay nila. Ito rin pagkakataon nyo. So, malay nyo, yung hinihigaan pala ni Carlos doon, yun din ang hihigaan nyo. Kasi yung kama rin doon, kasama na yun lahat, pati unan. So, alam nyo na, di ba? O, mayayakap nyo ang unan ni Carlos Char. Oo, di ba? So, pagkakataon nyo na, at pagkakataon nyo ng malay nyo, kasi may iba dyan, may mga pera naman na pwede naman na
mabili nila itong bahay, afford naman nila. So, go na lang, 'di ba? So, yun yan. Yun ang update natin sa bahay. And kung mayroon tayong iba pang update na makukuha, ibibigay ko po sa inyong lahat. At huwag po kayong mag-alala. Maraming salamat. Bye-bye.